Stop. Jenny, magbabasa daw muna si Jessica ng libro sa inyo bago tayo magmarites. George Frog could not swim. He kicked with his back legs and pushed the water into his arms, but he still could not swim. I don't know what to do about you, George, said his mother Sally. All frogs can swim. You must try harder. So George tried again. Quiet ka, JJ, sa reading book before we marites. He splashed and splashed. The water got up his nose and made him cough. Si Inday Ani sa akin, nag-comfort siya. Sabi niya, Marie, mag-pray ka lang talaga, Marie, na maging okay ang lahat. Tapos sabi niya, wag daw akong always mag-worry. Kung mag-worry daw ako, dapat mag-convert. I-convert ko daw yung aking utak. Si Maring Ani talaga yung vlogger na palagi yan siya nagko-comfort talaga sa akin. Always, talaga. Nag-uwi man ako ng Pilipinas, kung saan man ako pumupunta, yan talaga yan siya, yung always nasa tabi ko. Na, Marie, kamusta na Marie? Kasi kami talaga yung magkasinabot ba. Tapos ngayon, yung aking mama at ang aking kapatid, nag-message naman sa akin. Sabi niya, I hope na magiging okay ang lahat. Wala pa din akong, kanina pala, nag-message si Wayne. I love you lang siya sa amin. Nag-send siya ng message na I love you. Sabi niya sa akin at sa mga bata. Busog ayoko guys. Kay kanina iyak ako. Ang ginawa ko, instead na umiyak ako, nagluto ako, oy. Nagluto ako, hindi ako magpag-ul-guol ng masyado talaga. Maapektuhan ang mga bata ba dito sa aking paligid. So si Inday Jennifer, nandyan sa baba, nanonood ng kanyang iPad. Ako dito, naggubot na naman ang bahay. Tapos na ako maglaba lahat. So nagluto ako kanina ng bihon. Yun yung kinain ko. At saka nag-belt na ako sa aking tiyan. Kaya sobrang laki ng aking tiyan. Bring floppy legs with... Si Jessica, mahilig talaga siya magganyan o magsulat-sulat. Ayan, yung mga sulat-sulat niya. So, i-arrange ko lang ito dito kama ni Wayne. Wala ang aking mister dito, pero kakayanin ko lahat ng aking mga gagawain dito sa bahay. Maglilinis ako. Mag-update si Wayne sa akin. I-update ko din kayo. Pero ngayon, ang iniisip ko na, since wala pa naman siyang update, wag na muna ako mag-overthink. Dahil pag nag-overthink ako, parang yun talaga akong nabubuang. Hindi yun para, buang na yun sa Inday LG ninyo. So, ang gagawin ko ngayon is, mag-relax ako. Mag-pray na magiging okay ang lahat sa aking kapatid. Maraming salamat sa aking sister na always din yan nandyan. Palaging nag-aano sa akin, nagko-comfort. Kanina pa yan, mga 3 o'clock ngayon, nag-chat na naman kami. Sabi niya, naawa daw talaga siya sa akin dahil ako lang talaga dito. Kung nandito daw talaga siya, magtutulungan niya daw ako dito, lalo na sa mga bata. Sabi niya, kung nandyan lang ako yung mag-aalaga sa mga, yun sabi niya. Tapos ako, makabisita ako kay Wayne. Pero wala akong magawa talaga. Wala akong magawa dahil ang mga bata, ayun na, sinabi ko na, paulit-ulit na tayo nito. Lutang ang aking utak. Pero kahit lutang, kakayanin ko ito. Palutangin pa rin na maayos. Oy. Kaya kung magmuni-muni ako na magsobrang mag-isip, baka ako'y maunsa. Ang mga bata na may kawawa, di ba? So mag-strong lang ako dito guys. Kung anong mangyari sa mga kuan, ay, mag-strong lang talaga ako kasi ganito talaga yung ating buhay. Sometimes, pag okay tayo sa ating asawa, naiisip na makipag-away, di ba? O, Inday Iljen, diha, liso na yan sa'yo. Pag okay kami ni Wayne, yan, nakikipag-away. Tapos ngayon naman na, wala siya dito sa bahay dahil nasugod sa ospital. Pagilak-hilak dahil si Inday. Yan, binigyan na siguro ako ng lesson ng Panginoon at mga realization. Andito pala yung aking Bible. Last time, dyan siya naghiga. Binasahan ko siya ng Bible. Yung mga meaning sa life natin. So, ito, i-arrange ko lang ito. Iwan ko yung aking nilaban kanina. Marami siyang tissue. Nagkuton-kuton kay bakit meron siguro isang tissue roll na nakapunta sa aming damit. Kaya yun, nag-tissue-tissue ang mga damit ng mga bata. Itong kanyang pillow, palagi naman ito mag-turn. Iwan ko ba talaga ito sa kanya. Kaya pag siya nagiga dito sa kanyang kama, parang nagbaboxing ba. So ngayon, naisip ko na naman siya, pero tinatry ko na hindi ako iiyak, no? Dahil pag ako'y lagi tayo
thinking ng negative, na mabuang na gyud ako nito magsiging think ng negative. Mag-think positive na lang ako na hopefully magiging okay ang lahat, at saka hindi tayo pababayaan. Sabi nga ni Inday Ani, hindi tayo pababayaan ng Panginoon dahil siya kahapon nag-pray din siya na sana daw yung kanyang gamot dumating na. Nag-pray din si Inday Ani sa Panginoon. Tapos yun, sabi niya, Lord, ikaw na bahala talaga. So dumating yung kanyang gamot. Diba si Inday Ani, meron yan siyang sakit sa heart. So kaya yan siya, very, mapayat. Ayun nga, nag-message sa akin. Kailangan ko pa yun siyang replyan. Ano yung sinabi niya sa akin? Ay. Kasi kami nito, sa talaga kami nagko-contact nito sa WhatsApp. Bisaya man kami talaga. Mag-relax sa diha, ayaw pag-overthink, mag-overthink i-vlog aron ma-let out nimo imong feelings. Ganyan siya sa akin, ganyan talaga si Marie. Sabi niya, wag daw ako mag-overthink. Pag nag-overthink ako, dapat i-vlog ko na lang daw para malabas ko ba yung aking mga feelings. So, hindi din ako tumatawag sa aking kapatid at kay mama. Wala akong tinatawagan for now dahil ayaw ko din ibigay yung problema ko sa kanila na mag-iyak-iyak pa ako. Dahil si Ayin, mayroon siyang kanyang problema. Si mama, may kanyang problema. Si Ani, mayroon din. So, kakayanin ko ito dito lahat. At ako'y magpupulot dito. Yan ang kanyang daily routine. Kita niyo ba si Inday? Yan siya. So, i-keep ko lang itong ating, ayan, ito. Hello? I want to help you. Na, can you please plug that out? Please. Yeah. Thank you. Hindi naman yan makurinti kay ang dito kasi sa UK, yung switch nila, mayroong on and off bago mo siya magamit. Hindi sa kagaya sa atin sa Pilipinas na live lang siya ba? Kahit yan, ganyan, magagamit mo anytime. Ayan yan si Inday. Dito, ililigpit ko din ito. You wanna say hi mga tita? Hi. Hi. Say pray for daddy. Hindi niya pa rin alam, oy. Hindi pa rin alam ni Inday kung saan yung kanyang daddy, kaya wala talaga siyang alam. Good morning pa rin sa inyong lahat. Good morning pa din dito sa akin kahit hindi naman ganun talaga kaganda yung aming morning ng mga bata. Kami lang dito ng mga bata na sa ngayon. Jessica, Jenny. You say good morning dire, Good morning. Good morning. Yung mga bata ko walang alam kung anong nangyayari sa aming pamilya. So ngayon is kami pa rin nandito ng bahay. Kahapon hindi ko na kayo nag-update kahit bakit. Ang aga ko nga nag-off ng aking camera. Dahil sa nangyari na lagi man akong umiiyak sa vlog ko kahapon. Hindi ko talaga mapigilan yung aking emosyon dahil yung pag-worry ko, pag-aalala ko sa aking asawa, sa kay Wayne, sa aking mister, grabe at sobra. At lalo na hindi ako makapunta sa kanya, wala akong balita. Pero lately na ng pagkahaponan, di ba nasabi ako sa inyo kahapon, kung hindi ko nakakalimutan yung detalye is nag-I love you sa akin, nag-message siya na I hope okay ang lahat para daw makauwi pa siya. Ganun yung mga sinasabi niya sa akin. So naiiyak ako. At ngayon, kagabi nga, pag end ko ng aking vlog is nag-focus lang ako sa mga bata at tinatry ko talaga yung best ko na maglinis-linis dito sa bahay kahit sinasabi ko sa inyo nahihirapan ako dahil nga sa aming sitwasyon na ganito. So si Maring Ani at yung aking kapatid always nangungumusta sa akin at thank you din sa inyong lahat, sa lahat ng mga support ninyo, sa lahat ng mga advice ninyo, mga prayers ninyo at magagandang comment. Always ko kayong na-appreciate. Always ko talaga kayong na-appreciate at sometimes pasensyaan nyo na minsan off talaga yung aking utak dahil pag nasa ganitong sitwasyon tayo hindi talaga kaya ng ating feelings and understanding. Ngayon nga para akong nanay dahil laspag inyong Inday. Dito ako kagabi, mga 2 o'clock. 2 o'clock ako, nandito ako sa room niya dahil nagpatulog ako ng mga bata, mga 8 o'clock ata yun. Pinatulog ko na yung mga bata dahil nga si Jessica ay may eskwela pa. So ang nangyari niyan ngayon, bakit nandito si Inday sa bahay na mayroon man itong pasok. So 2 o'clock ako nakagising, ay hindi pa ako nakatulog. So nag-message ako sa kanya, sabi ko sa kay Wayne na makakasend naman ako ng message pero hindi nga siya nakaka-reply sa akin. Sabi ko sa kanya, miss na miss kita, alam mo ba? So lagi kong naisip na sana nandito ka. Sabi ko, ganito pala talaga kahirap pag wala ka sa bahay kasi hindi mo siya makikita. Tapos
Hindi ako makatulog. Nagsi-selfie lang ako. Sinisend ko sa kanya yung selfie. Come here, be. Come here. Kayo nito, kuan. Help mommy arrange your stuffed toy. Jessica, turn off that iPad, please. So, wala akong tulog. Kaya ganyan yung aking mukha talaga. Laspag si Inday. 2 o'clock. So, pagka 2 o'clock, sinay ko yung best ko na magtulog. Dahil nga si Jessica is dadalhin ko pa ng school. Pagkagahan. Pero ang nangyari nito, ayan, ipapatulong ko muna sila dito ha. Kaya ang aming bahay parang basurahan. Hindi nga ako nakakagawa ng aming mga gawaing bahay masyado. Dahil nga naapektuhan ako sa pagdala kay Wayne doon sa hospital. Diba? Dinala siya sa hospital kahapon. At saka hanggang ngayon wala pa rin siya dito sa bahay. Kami lang ng mga bata. Ang mga bata hindi nila maintindihan masyado. Kasi hindi ko pa din nakita sa kanila kung ano yung nangyari sa kanilang daddy. Dahil ayaw ko na mag-worry itong mga bata. Sige na, get your stuff toy please and put it there. Happy pa rin yan sila. Happy pa rin. So yun na, 2 o'clock ako nag-try talaga ako matulog at ko kasi nag-advise na si Ani na dapat hindi daw ako magmukmuk para hindi daw ako magluto-lutaw sa clouds, hindi ako para mamuang kaisip. Dapat, ang gawin ko daw is i-aliw-aliw ko yung aking sarili. So nanonood ako ng mga news, nanonood ako ng mga kung ano-ano na lang yung pinapanood ko kagabi para lang ma-divert yung aking utak, pero hindi ko talaga mapigilan ba na alam nyo, pag natutulog kayo, naisip ko talaga na sana nandito siya sa aking tabi kasi lately nga is always na kaming, pera lang kung mag-away kami, meron kaming misunderstanding. Hindi ako makatabi sa kanya sometimes dahil din makakatulog ako dito. Pero pag okay kami, palagi akong nagkatabi na ako sa kanya, nanonood kami ng TV, yun ang aming banding. So kagabi na alala ko siya ba na kami sana to ngayon, nanonood kami dalawa, nag-holdingan sana kami ngayon, sabi ko. So mini-message ko siya, sabi ko sana nandito ka dahil ayan nag-arrange na sila ng kanilang toys. So nahirapan ako, 2 o'clock. Mga 3 o'clock na, nag-message pa din ako sa kanya kahit hindi siya nakaka-reply sa akin. Tinatry ko pa din yung pag-message sa kanya nang musta ako. So 2 o'clock, kasi sino ba damang 2 o'clock mag-message. So natulog na siguro si Wayne, ganon. So hoping for the best, sabi ko sa kanya. At sabi niya na sa end ko ng vlog, naka-reply pa siya sa akin. Nag-worry pa rin ako. Ang nangyari nito sa hospital is meron, yun yung na-open up niya sa akin before siya nag-off. Meron daw siya nakilala ng nurse na mga Filipino, mababait daw ng mga Filipino. Pero naisip ko, ayok na, nandun ako kasi ako sana yung mag-alaga sa kanya. Diba sa atin sa Pilipinas, pag meron tayong mga family, pagpasensyaan nyo yung dalawa kayo nagtulong sa akin na magkasakit, is tayo talaga yung mag-aalaga. Hands-on talaga tayo na tayo yung mag-aalaga. So, ako, wala talaga ako magawa for now. Wala ako magawa. Oh, thank you. Ito mga bata, simula nang pumunta ako ng Pilipinas, isinanay niya na maraming stuffed toy dito sa kanilang kama. Kaya nagiging ganito na yung kanilang kama dahil yung kanilang daddy. No, that pink one is mine. Inaalaw ng kaniyang daddy sila na magdala ng mga stuffed toy sa kanilang kama. Kaya itong kama nila, madami na talaga itong ik-ik-burik-ik. So pagising ko ng umaga, ito na, bakit si Inday Jessica hindi nakapag-aral, ay may aral ito ngayon. Nagsinungaling na lang ako sa kaniyang school, which is hindi naman talaga super sinungaling, kay hindi naman talaga siya feeling well. May ubo at sipon silang dalawa at saka maulan yung ating weather today sa labas. So tinawagan ko yung kanyang school na hindi siya makakapag-aral today. Nananghid ako ba na hindi siya makakapunta today sa school dahil na hindi siya feeling. Thank you. Put the dragon there, be. Please, that's mine. So, yun, natawagan ko yung school nila. Nag-leave ako ng message na hindi na siya makapunta ng school today. Pupunta sana siya ng school, kaso hindi ko magawa. Bakit hindi ko naman magawa na ipunta siya sa kanyang school? Dahil pagising ko, okay na ako, nakatulog ako ng mga ilang oras na, para na-refresh yung utak ko na, okay, let's do the best. Kasi kahapon, kahit umiiyak ako, nadala ko siya sa school, nagawa ko lahat, diba? Nagawa ko lahat kahit umiiyak ako kahapon. So, nagising ako, nag-prepare ako, hindi man mag-on yung aming cooker.
jumping. No. Lahat ng mga switches hindi gumagana. Sleeping. So, nagwa-wonder ako, anong problema? Yung fuse pala dito, kasi dito sa UK, meron siyang mga fuse. Pag merong something difficult or something wrong sa isang appliances, tinastop ng fuse, mag-off lang talaga yung fuse. So, hindi na siya gumagana. Ang nangyari nito, palagi siya na-off, so hindi ako nakakapagluto sa breakfast. May quiet sa anak. Quiet sabi, hindi ako makapagluto. Kaya wala akong magamit. So yun, binessage ako ng aking kapatid. Kamusta na daw ako? Si Annie, binessage ako ni Annie. Tinutulungan niya, ini-advisean niya ako all the time na, Mari, huwag kang mawala ng kuan. Magiging okay din ang lahat, si Annie. So, ang aking kapatid, alam niya na ang aking cooker hindi magana. Kaya, ngayon, i-explain ko sa inyo kung ano yung nangyari dahil itong cooker nga namin is hindi na siya gumagana. So nakapaglinis na ako dito ng konti dahil kanina para talaga itong basurahan dito kanina habang ako'y nag-aantay sa mga bata na nagkakain sila doon kay ginawan ko na lang ng bread kay na-figure out ko na kung paano yun dito sa fuse. Pero pag i-on ko yung isang switch, dahil yung aming mga ganito, meron siyang mga switch. Meron siyang mga ganitong switch, ganyan. Pag i-on ko yung para sa aming gas, itong gas na cooker, ang mangyayari is ma-off dito sa aming main fuse. Ayan. So, merong something sa aming gas na cooker, hindi ako makapagluto ng kung ano-ano, wala akong magkakain. Ang aking maluluto, rice lang. Pero ulam, hindi ako makaluto, kaya wala namang kaming kahoy dito. Tapos, yun na naman, sabi ni Ayente, I hope nandyan ako kasi matutulungan ko sana ikaw, ganito. So, nahihirapan ako dahil wala nga kaming kahoy. Tapos yung aking asawa, nandun sa ospital. Anong gagawin ko dito sa bahay? Wala makatulong sa akin, ma-fix itong cooker namin. So, ngayon, ang gagawin ko is mag-order na lang siguro ako ng food namin ng mga bata. Yun yung dahilan, hindi siya nakapunta ng school dahil ang gusto niya is yung bread at saka yung egg. Hindi man ako makaluto ng egg dahil nga pag i-on ko, ma-off lahat, pati yung freeze. Pati itong dito namin, ma-off ito siya lahat. Yan, ma-off siya. So, hindi ko pwedeng i-on ito kay mag-apektuhan lahat ng switch, hindi magamit ang mga wifi, hindi gumagana, lahat hindi gumagana. So, yun po yung nangyari. Bakit hindi siya nakapag-school today? Dahil na din yun. At isa din sa weather. Nagduha-duha ba? Parang dadalhin ko ba siya sa school today or hindi? Naawa naman ako sa kanya. Are you hungry? Get mommy's phone ka, okay? We order food because we cannot cook anything here. Naawa ako sa kanya dahil gustong-gusto ng bata na ito na mag-aral talaga. Ayaw nito mag-absent. Sometimes umiiyak yan pag pinapa-absent. So, ayun yung nangyari. Kaya nandito siya sa bahay. So, maya-maya, I hope i-update ako ni Wayne at I hope na i-contact niya ako dahil kahapon nabubuang talaga ako. Si Annie nagtanong sa akin, tawagan mo. Sinabihan ako ni Annie kahapon, tawagan mo ang hospital dahil pwede mo silang tawagan. It's upstairs, anak, my phone. Yeah, but go check if it's working. It is working. Kau get it upstairs now. No, I mean this. Go check. No, this not working because I need to put that one. If I put that one on, everything switch will be off because this one, something's wrong with this our gas cooker. Merong something, electricity ata na kailangan i-fix dito. So, hindi ko alam kung kailan namin ito magagamit, itong aming dito. Kaya, importante talaga na tayo mga asawa, mayroon talaga tayong una pera dahil lalo na pag yung ating asawa nasa emergency, nasa hospital, walang makakabigay ng pera. Paano na lang ako? Ano yung gagamitin ko? Ganun ba? Mabuang tayo. Lalo na hindi tayo mapasahan ng pera dahil hindi makagamit ng cellphone. Ikaw ba naman nasa hospital, kakagamit ka pa ba ng cellphone, lalo na pag, di ba, ganyan na sitwasyon. So, importante talaga na meron tayong itira sa ating self, hindi na lahat na igagastos lang sa kung ano-ano dahil kagaya ngayon, yung wala kami makain ng mga bata, hindi ko in-expect na hindi ito siya gumagana. So, makaka-order ako online. At pwede naman ako pumunta din sa Morrison's kaso today iniiwasan ko dalhin sila sa labas dahil nga meron silang sipon dalawa, si Jessica, si Jenny. Pagising ni Jenny inuubo. Yes? Agoy. Hindi niya daw makita yung aking cellphone. So, ayan, last pag inyong inday, oy, kay Bilar, din taon ako, hindi ako makatulog, hindi pala easy na sa ganitong kang sitwasyon sa buhay. Kahit nakikita niyo na parang okay lang naman si Inday, kinakaya ko ang lahat ng pagsubok namin ng mga bata dito dahil
ito naman sila. What did she do? Ang kawawa kasi sila yung apektado pag para ako mabubuang na talaga. Agoy, it's okay. Andun pala yung aking bra. Oy, nagtabaliktaran pala. Alikabok dito. Sobra-sobra yung alikabok. Ayan, I will get this one. Ito, binili niya pa to sa Where's your akin. phone? Kasi nagreklamo ako pag uwi ko ng Pilipinas. It's there. Go get it. Okay. What do you want to eat? Mag-order lang muna ako ng pagkain namin ng mga bata dahil wala nga kaming makain dito. That's not Daddy's phone. I can try to order. I can try ordering. Mahal, medyo mahal mag-order dito. Mga magkano ba nak ang Oh, we order? can go Morrison's. No, we cannot go Morrison's because it's raining. McDonald daw yung gusto ng mga bata. Ito, before siya sinugod ng hospital, binili niya ito dahil sabi ko, nagtatawanan ako doon sa Pilipinas dahil isa lang yung brand na dala ko. Ganitong style din kasi ito siya, gustong gusto ko na style. Ito, bago pa to siya, hindi to siya luma. Ito, binili namin to siya somewhere doon na hindi na ako nag-vlog nangyari sa amin ngayon. Si Wayne is, I hope mag-update siya sa akin mamaya at i-update ko din kayo. Wala akong tulog pero kinakaya ko ang lahat para sa aking mga bata. Kay sabi ko nga kay Ayin, si Ayin is ang aking kapatid, siya talaga yung always nangumusta sa akin. Nati, kamusta ka na dyan? Kamusta kayo na mga bata? Dahil nag-worry nga siya sa akin. Sabi ko, huwag kang mag-worry dahil kakayanin ko lahat. Sabi niya, iba talaga dyan sa inyo kasi wala kang masampit. Yung wala kang matawag ba na magpatulong ka sa ganito mga sitwasyon ang hirap. Dahil walang pamilya na mapupuntahan. Di kagaya doon nung pag-uwi ko ng Pilipinas. Kung gusto kong pumunta sa isang lugar, kina uncle, doon ako makikain. Okay lang talaga. Pero dito kasi wala. Lahat ng trial sa'yo lang. Sulong-sulong mo lang talaga. Kahit meron naman si Bayaw, pero alam nyo ito dito, junk room namin yan. Diyan lang muna yan. Si Bayaw din kasi, meron din yung pinagdadaanan. May pinaprocess din yan siya ng healing ng sa kanyang self. Dahil one time pumunta kami ng Morrison's is, siya di ba siya na nag-process sa kanyang healing din ay may depressed. Na-depressed din yung Bayaw ko every time na pumunta siya. Di ba sinabi ko sa inyo, yung isang kapatid nila Wayne is nag-aantay na lang siya kung kailan siya mawala sa mundo, which is very sad dahil ating life sa mundo is, life is so short, sabi ko. So, every time nga dumadalaw siya doon sa kanyang kapatid na isa, hindi niya maiwasan na ma-depress. Kaya ayaw ko na din disturbuin yung aking Bayaw na, Bayaw, magpaganito ako, magpaganyan. Mahiya man ako dahil si Bayaw, meron niya din yan siyang mga iniisip sa kanyang sarili. So, kakayanin ko na lang lahat dito. Tapos, dito kasi sa UK, si Bayaw lang talaga din yung close ko. So, I will try my best na i-contact si Wayne mamaya at i-update ko kayo kung ano yung update sa kanya dahil I hope na ma-update tayo ng aking asawa dahil ako nabubuang naman ako talaga kagabi. 2 o'clock. Haloy, wala gid talaga akong tulog. Sabi ko talaga sa kanya, mahirap pag wala ka dito sa bahay. Dahil lalo na itong mga bata. Pakidadi talaga ang mga bata. Lucky lang ako dahil kahapon hindi sila masyadong nagtanong. Nung natulog na sila, sabi lang ng mga bata na, asan daw yung papa nila? Come here, be. Sige na kayo, magbabat na daw yun ikaw, be. Paliguan ko mga bata. Mag-order muna ako ng food. Be kayo mag-order food. Be, dali kayo mag-make sa hair, be kayo. Oh, your hair is so messy. Oh. Now and doggy. Your doggy? Okay, you're the doggy. Jenny is the doggy. No, him and the doggy. Oh, him? That's Yeah. bear. The bear, the transformation doggy. Yeah, this is doggy. Mm. This is my doggy. Kaya tayo, kailangan talaga nating ingatan yung ating health. Yun yung sinasabi, health is wealth. Doggy. Aanuhin yung madaming di ba, pag ganito na talagang sitwasyon, ang hirap magpakamasaya. Ang Big hirap. doggy. Mahirap itago sa emotion. Kaya kakayanin natin lahat tayo pa strong na strong tayo. Teka, dadalhin ko lang ito. I-arrange ko lang itong konti yung kanyang room kahit bahala dugyot na ng inyong inday. Uy, kahapon nagpasiksi ako. Uy, kahapon ayos talaga ako kahapon dahil nga, di ba, dinala ko si Inday sa kanilang school. Ayaw ko naman na si Inday, pagtingin nila sa nanay ni Inday Jessica, parang, unsa naman ang nanay ni Inday Jessica? Uy, ayaw kong ganon. Kasi si Jessica din, kasi isa siya maapektuhan ba pa makita niya na
ganun ako papuntang school dahil alam nyo ba, mga bata doon, kahit ganyan lang yung mga kabataan dito, mga Bicon. Doggy. Yes, na, at yung mga nanay nila, magtingin man yan sila, oy. Pero hindi naman yan sila. Okay, okay. Hindi naman yan sila maglibak, pero mahiya ako ba dahil mga teacher ni Jessica, makita ako every morning mag-drop. Pero saan naman ang nanay ni Jessica? Eh, parang naman. Pero ngayon, ayan, wala, kay last pag yun dito. Stop it, doggy. Makikita nyo talaga na, Don't hindi get din talaga ako okay. Pero, Don't get me. Don't try natin. Huwag magpalutaw-lutaw sa clouds. Mari, huwag palaging nag-update talaga sa akin at nangungumusta sa akin. So, thankful ako dahil mayroon akong family. Si Ayin na mga family at si Ani na friend ko na palagi talagang nandyan. Hindi niya ako nakakalimutan pag nasa ganitong sitwasyon na ako. Alam nyo kung sino yung totoo nyong kaibigan pag nasa sitwasyon kayo na wala ka matakbuhan at masabihan, pero nandyan sila always at willing mag-comfort sa'yo. Yan yung totoong kaibigan. Kaya thankful ako kay Anis kayo dahil nandyan talaga yan siya palagi sa tabi ko. Unending talaga yung support, advice. At I hope hindi kami magiba nitong dalawa dahil sa aking mga friend. Siya na lang talaga, si Ani na lang talaga sa aking mga friend yung hindi pa ako binibitawan. Di ba, Maring? Oh, si Maring na lang. So ngayon, ay, mag-order ako ng food natin. Kita niyo na nga. I-message ko si Wayne at i-update ko kayo ha kung ano na yung update sa kanya. And I hope mag-send siya ng message akin. Yes, anak, there's a baby. Ayun. Si Inday Jessica nandun sa kanyang iPad. Bukas, ipapaaral ko na yan siya bukas kahit mahirap sa akin. Oy, na i-deal yung mga labas-labas ng bahay. Pero kailangan. So, mag-order tayo ng McDonald's ni. McDonald's lang yung aming madali-dali dito. Magkano kaya yung McDonald's, no? Hindi ako marunong mag-order online dahil palaging nag-o-order. Yung papa naman nila, yung daddy nila ang always nagtitreat sa kanilang dalawa. So, ngayon na wala dito yung kanilang papa, imaning kamot ang kanilang mama. Doon ko na-appreciate lahat si Wayne na, oy, ganun pala, kabait talaga yung aking asawa. Tapos ako, uwi ng Pilipinas, makipag-away, makipaghiwalay. Selfish kayo, selfish. Tapos, tandaan nyo ito dahil sa next mabuang naman inyong Inday Iljen. Nak no. What do you wanna eat? Ayun si Inday. Hoy, paminaw. What do you want to eat? Sausage. Sausage. Well, hindi man ka tayo makaluto. Jessica! Go ask JJ, be. Ask Jessica, be. What do you want to eat, be? Dali. Ang kanilang papa lang kasi may alam ng papa. What do you want to eat? Ha? I don't know. Ang kanilang daddy lang talaga ang may alam nito sa kanilang food. Something on your phone. Okay, Macdo. Stop them. Ipapakain ko na yung dalawang mga bata. Nagpa-deliver na lang talaga ako. Can you open this? Can you open this? Can you open this? Okay, just wait. Say si Jenny, oh. That's mine. Bedera. That's mine. It's mine. Ayan, kaya si mami nila dapat talaga mayroong pera para kung ano-anong mangyari. Hindi kami magutom ng mga bata. This is yours. Here's your straw. Oh, nandito yung, ang dami naman itong That's not. Is this mine? The straw for your drink if you want. And this is the tissue. I think that's Jenny's. No. It's all nuggets, is it? No. Yeah, that's fish finger, Jenny. I don't like fish finger. Oh yeah, this is not fish finger. This is chicken nugget. Where's my burger? Did I have burger? Ayo, na-message ko na pala yung kanilang daddy at ilang oras na nakalipas, nakareply na siya sa akin at sinabi niya sa akin na nasa ICU na daw si Dudong. Nasa ICU na si Wayne at nalabay ko na yung kanyang ang hospital dito, pwede naman sila magtawag din sa bahay. I think that one's for you. So, nasa ICU na siya at kinakabahan ako para sa kanya. He's got another show. What? There's 3. 4. Teka lang, i-slice ko muna to kay nakalimutan ko. Hindi pala nuggets. Kita nyo na hindi talaga ako marunong mag-order dahil mostly ang daddy nila yung nag-order para sa kanila.
No, don't worry about that one, Jenny. May magkuha ako ng kuha. So why this Half kami nito ni Inday. I'm gonna take my watch off. I don't got a watch. Ah. Where's my phone? Buti na lang, may pira pa ako dahil kahit nasa ICU na yung kanilang papa, nag-aantay na yun. Mommy, be careful. Okay. Nag-aantay na yun sa gagawin ng doktor doon. Ganun yung Get nangyari. the pickle out. Arte man si Inday. Uy, ayaw niya ng pickle. I don't like pickle. Here. Mm. Yummy? This one don't have pickle. Oh. Okay. And that one is nice. Then like this. Okay. Nandun na siya sa hospital. Wala siyang kasama. Siya lang doon mag-isa sa ICU. Ganon din yung naranasan ko dati. Nung nasa Thailand ako, nanganak ako. Ay hindi, nung nasa dito ako, nanganak ako, nasa ICU ako. At saka, ICU bang tawag niyan? Sa yung ay, anakan ka ba? Hindi ko alam kung ano yung term, pero ako lang din mag-isa ang anak ito kay Inday dyan. I hope na makakaya niya doon. Mag-isa lang siya kasi wala ako doon sa kanyang tabi. Wala ako ng anak ako nitong isa. Ako lang din mag-isa. So ngayon, ramdam na ramdam ko na yung na-feel niya. Ang amin palang likuran doon, sobrang hugot doon. Pagpasensyaan nyo na muna, kakain muna kaming dalawa. Ay, dalawa, tatlo pala kami. Happy. Pag ganito mga sitwasyon, yung ating mga mahal sa buhay na sa hospital, hindi talaga easy. Happy one. Yeah, hindi talaga easy, lalo na hindi natin alam kung anong nangyayari doon. So, nakaminsahe din siya sa akin at sabi niya sa akin na I hope daw magiging okay ang lahat, magiging successful ang lahat. Yun yung pinapapray naming dalawa talaga for now. Dahil alam ko yung utak noon ng isa. Oh my God. Pag ganitong mga klase na sobrang kinakabahan siya. Dahil 'di ba dati na operahan yan siya sa kanyang tiyan, 'di ba may cancer siya. So yun na operation is iba dahil pinasok lang sa kanyang dito sa kanyang Huy, okay ka lang na sa kanyang tiyan. Ngayon naman iba naman nitong klase. We'll just see kung ano naman yung update niya sa akin. Dahil pag ganito, ang communication lang talaga namin is cellphone lang talaga dalawa. So, yun lang. Nag-aantay lang talaga ako kung kailan siya makareply, kailan siya makamessage sa akin. Pag walang message, para ako mabuang, maghunahuna talaga. So, ngayon, itong dalawa, ayan. Yan yung kanilang balay-balay. Okay naman sila. Medyo happy man sila today. And I hope hindi mag-change itong mood ng dalawa. Dahil ako is nag-worry na ako sa kanilang daddy. Pag ito pa sila mag-change ng mood. Naku, madagdagan pa talaga. Dahil ngayon nga wala kaming luto. Ito na lang. Order na lang kaming tatlo. Meron pa akong isang order na inaantay para yung pamamaya. Pagpagutom yung mga bata. Grabe, ang mahal ng order dito guys. Ito, nabayaran ko 13 pounds na to siya. Pag i-convert sa Philippine money, kaingon ka talaga, aguroy, ang mahal. Pero sa Pilipinas, naisip ko, hindi talaga mahal yung mga bilihin dyan. Dahil all the time, pag ina-convert ko yung aming binibili dito sa Philippine money, mas mahal pala talaga dito. Yun yung na-realize ko. Eat your chicken nugget, that's yummy man na. Hindi ko alam, ayaw pala nito ng chicken nugget. Yung daddy niya always in-order is burger. Do you want this burger? No. Kain na lang ako kaya para iwas ko ang buang. Wala man akong gana kumain pero naganahan na ako kaya masarap man pala itong burger nila. Ayan, double cheese, 2 pound ito siya. Yung sa bata, 4 tong dalawa na, 4 tapos delivery pa. 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13 something. Bayaran ko ata. Ay, 10 lang. 10 times 73, pila na? Magkano na? Uy, 100 na? 100 ba? Kainit naman, oy. Nag-on ako ng ganito namin ba kay ano ako kanina, gitugnaw. Hala. Hoy. Hindi kayo makapaniwala sa aking ginawa today. Sobrang lutang Inday. Di ba kumain kami ng mga bata? Tapos sinabi ko sa inyo na si Wayne is nag-update na sa akin. At very sad to say na nandun na siya sa ICU. Ganun yung aking in-update sa inyo kanina. So,
iniiwasan ko na mag-iyak dahil ayaw ko na lagi na lang akong umiiyak ba dito sa harapan ninyo. So, ito try ko na magiging strong ako ay. Pero, yun, ito yung chika ko sa inyo. Uy, may nanawag na number. Diba sinabi ko, may nag-order pa ako lang. Teka lang, babe. Grabe din itong dalawang saba. Silang dalawa. Binay, sabi. Itong dalawa, teka lang. Okay. Mahulaw naman ako sa inyo nito. So, hoy, quiet lagi ba? Ang nangyari nito, mayroong number. So, ito kasing nangyari, ang aking cellphone, hala, uy, maulaw naman ako nitong aking, okay lang yan. Ay, nakuha muna ako ng jacket, babe. May nanawag, number eh. Akala ko eh, yung mga scammer ba? Sabi ko, akala ko scammer. Hala. Hello! Galit na galit pa ako eh. Sino to? Sabi niya, oh, I'm calling from, kay di ba may accent yung mga ganyan na mga lahi? Doon na kay magbubugbog ba? I don't want guys. Uy, pag-open ko, hala ka guys. Ano nangyari nito? Ito palang piri-piri delivery. Sobrang hiya ko talaga. Sinabi ko sa kanya, hala, pasensya ka na. Nasigawan kita ha. I told, ay naku niyo. Diba maka-high blood dito na sila sometimes ba? Mara akong baliw nito. Ah. So yan, yung aking na-order, meron silang fries. Itong ganito na isang pack na ganito. 2,000 ito sa Pilipinas. Kaya kung sabihin yung mahal sa Pilipinas, uy, sobrang swerte natin sa Pilipinas dahil lechon manok, sobrang sarap na. Dito, ganito lang. Ayan, ganyan. Hala, di unsa man nila ito pagluto. Uy, want the legs? Oh, masarap. Hila ang. It's spicy. Why this one is spicy, anak? Uy, spicy naman ito mga order ko. Uy. Where's my chicken? Uy. Why all this spicy? My chicken. Halanak, spicy. Sobrang anghang. Ako lang makakain ito. Kawawa naman yung mga anak ko. Bakit ang anghang? Wait there ha. I will get the not spicy part ha. Let's see if we can do some solution. Uy, hindi ko alam yung barbecue nila. Sobrang spicy pala ito. Mag-lunch pa itong mga bata. Yung rice sana at saka itong chicken. Pero yung chicken nila sobrang maanghang naman. Sana plain na lang sana yung pinili ko. Plain. Hindi ko alam na ang barbecue pala na flavor is sobrang spicy. Hindi naman kumakain ng spicy yung mga bata. Hindi kagaya ng mga bata doon sa Thailand. Yung nagtuturo pa ako. Grabe magkain ng spicy. Good siya, oy. Hindi talaga kaya ng powers. I-renovate natin ito. Pero masarap siya ng barbecue. Parang barbecue sa Pilipinas. Ito naman yung kanilang rice. Same din. Spicy. Ayan, oh. Ayan yung kanilang rice. Maanghang din ito. Maanghang nga. Alam talaga lahat. Eh. Itong maliliit. Spicy din. Hala. Spicy good lahat, guys. Paano man ito pagkain sa mga bata? Pwede ba ito hugasan?